Mga kapinundong baryo, narito na ang panglimang tagpo. Paglapag nito ng isang tandang na sobrang tikas, itim ang mga paa at namumutawing kulay pula. Alam ng mga taong hindi makakapalag ang pambato ni Fidel. Bata, alam kong maliit yang manok mo. Malaki itong sa akin, kaya bibigyan kita ng partida. Kanan ang dari nito sa akin. Alam naman kasi naming isang palo lang yan sa'yo. Tatakbo na yan. Wika ng anak sa dayo. Sige ho, Ginoo. Lalabanan ko kayo. Sagot ni Fidel. Habang hinahanda ni Fidel na bitawan ang tandang, pansin niyang may kung anong nilalang ang nakamasid sa kanya. Hindi niya alam pero ganon ang nararamdaman niya. Paglapag ng tandang, isa-isang umatras ang dalawang panig na nagbitaw sa mga tandang. Kaagad sinunggaban ang tandang ni Fidel. Pero laking gulat ng mga tao nang nagawa ng alaga ni Fidel na sabayan ang panlaban ng mga dayo. Hanggang sa umabot sa gilid ng sabungan ang dalawang manok na naglalaban. Sa bawat ataking gagawin ng kalaban, ramdam na ramdam ni Fidel ang bigat ng presensya sa paligid. Alam niyang kinukontrol ng salamangka ang kalaban niya, pero ibinigay niya ang tiwala sa itim na manok na yon. Bawat ataking gagawin nito, mabilis itong inilaga ng itim na manok. Hanggang sa nakahanap ng butas ang itim na manok at agad nitong tinamaan ang kalaban. Bumangga ito sa dingding ng sabungan. Sa kabila ng pagiging lamang nito sa pisikal na katawan. At nakita iyon ng anak ni Don Pablo na parokyano ng amo niya. Alam kasi nitong wala nang makatalo sa mga manok ng dayo, kaya maging ito ay nagulat. Tinalo mo na ang lahat. Itong itim na manok na naman ang isusunod mo. Wika ni Fidel sa anak ng dayo. Agad itong sinunda ng itim na manok at walang awa nitong pinaulana ng atake ang kalaban. Sa sobrang gulat ng pinuno ng mga dayo, napatayo ito habang maiging tinitingnan ang itim na manok at itong si Fidel. Dahil ang itinapat na manok nila sa itim na tandang, natapyas ang kabilang pakpak nito at hindi na nakatayo ng tuwid. Kakaiba ang manok na yan, amo. Paniniguradong may nakapaliko dito. Biruin mo, nakakaya nitong basagin ang salamangkang dasal natin. Bulong ng bataan ng dayo. Magamat may kahinaan yon, naririnig pa rin ito ni Fidel. Dahil sa hindi na kinayang lumaban ng manok na yon, naglabas pa ng isang tandang ang mga dayo para muling labanan ang itim na manok. Dahil kasi doon, napapaya sila sa mga tao. Habang hawak-hawak ni Fidel ang itim na manok, lumapit sa kanya si Enrico at ang kasama nitong lalaki at nagtanong sa kanya ukol sa itim na manok na yon. Alam kasi nitong hindi yun ang galing sa kanilang manukan dahil sa pangit ng itsura nito. Ang naging tanong nito ay kung saan ang galing ang manok na yon. Ang naging sagot naman niya ay sinabi niyang ibinigay lang din ito sa kanya ng kanyang kakilala. At doon nagtanong ang mga ito kung sino ang taong yon. Pero hindi gaano malinaw na detalye ang ibinigay ni Fidel.
dahil na rin sa bilin sa kanya nung matanda. Nang tingnan ito ng anak ng amo niya, nakita nitong isa lang itong ordinaryong manok na makikita mo lang sa bundok. Pero nagtataka sila dahil nagawa nitong mabasag ang mga karga ng kalaban. Magaman nagkukunyaring inosente itong si Fidel, alam niya ang iniisip ng mga ito. Makalipas ang mga minuto, nakatakda na ngang lumaban muli si Fidel gamit pa rin ang itim na manok. At sa pangalawang laban, nakuha na naman niya ang pangalawang panalo. At hindi pa rin nagkagalos ang tandang na yon. Dahil dito, maraming umaaligid sa kanya na hindi niya kakilala. Meron ding nag-alok sa kanya na malaking halaga kapalit ng itim na manok na yung dala. Pero syempre, hindi niya kinagat ang ganong alok ng mga tao. Nang mapansin ng kaibigan niya na si Enrico ang mga taong umaaligid sa kanila, dahan-dahan siyang inilayo sa lugar hanggang sa makalis na siya sa lugar na yon. Pag-uwi niya sa kubo kung saan siya tumuloy, agad niyang itinago ang itim na manok. Alam niya kasing merong mga taong nangangahas na kunin ito sa kanya. Habang kumakain siyang nakatingin sa labas ng kubo, napatitig siya sa isang puno. Nang masipat niyang may nakalapat dito na mga simbolo. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan ng maigi. Nang paglapit niya dito, nakasaad sa simbolong yon ang pagkikita nila ng matandang si Jem. Nang makita yon ni Fidel, napangiti lang naman siya sa mga nakikita niya. Kasi alam niyang isasama siya ng matanda sa magiging lakad nito. Lumipas ang mga araw, nagpa siya siyang dumayo sa kabilang baryo dahil may nagaganap na pasabong sa lugar na yon. At yun din ang baryong nakalagay sa mga simbolo na iniwan ni Tandang Jem. Pero nung kunin na niya sa kulungan yung itim niyang manok, medyo naninibago siya dito. Kasi biglang nagbago yung ugaling to. Bigla yung naging agresibo at tinutuka siya kapag hahawakan niya ito. Habang nakatitig siya sa manok, nakaramdam ng takot itong si Fidel sa manok na yon. Dahil nagbabaga ang mga mata nito sa dilim. Habang tinatangka niya itong kunin, ayaw talaga nitong magpahawak. Pero nung magsalita siya ng, "Kaibigan, hindi kita sasaktan. Pupuntahan natin yung tunay na nangangalaga sa iyo. Kaya huwag ka nang manakit." Nang sabihin niya yon, nagulat siya kasi bigla yung bumait. Tapos kusa na itong lumabas ng kanyang kulungan kasi nakabukas na yun eh. Nang akmang ilagay na niya ito sa bayong, talagang bumait na yon. Tapos humuhuni-huni pa na animoy kinakausap siya. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, kasalukuyan na siyang naglalakad papunta sa kabilang baryo. Nang makarating na siya doon, kaagad niyang hinanap ang matanda. Ngunit nilibot na niya ang lugar. Hindi niya magawang matagpuan yung matanda. Kaya nagpaabot siya ng 12:00 ng tanghali. Pero ni anino ng matanda, hindi niya makita. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, hindi kalayuan sa sabungan, iniisip niya ang nakaukit na simbolo
sa punong nakita niya sa kubo niya. Imposible namang gawin yun ng matanda na hindi akma sa sinabi nito. Nang biglang may lumapit sa kanya na isang lalaki. Mahaba ang buhok at balbas na nakasuot ng talukbong sa ulo nito. Agad niya yung napansin dahil sa anino nitong papalapit sa kanya. May dala rin itong bayong na alam niyang panabong yon. Base sa nakita niya, agad siyang nag-usal ng bakod dahil naramdaman niya ang mabigat na presensya sa buong paligid. Sino po kayo? Wika niya. Hinahanap mo yung matanda? Wika nito. Oo, hinahanap ko nga. Teka, paano mo nalaman? Sino ka ba? Muling sagot niya. Ganun ba? Ako rin. Hinahanap ko siya. Ang dulas ng matandang yun ha. Sagot nito. Bakit nga? Sino ka ba? Bakit mo siya kilala? Muling wika ni Fidel. Bakit? Kaano-ano mo ang matanda? Bakit hawak-hawak mo ang alaga ng mga kawkaw? Wika nito. Nagulat si Fidel sa sinabi nito. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na bakbakan laban sa mga manok.